Alright, Mabsat, nandito tayo kay Attorney. Eksakto, kaka-live lang ni Attorney Claire. Pasukin natin, Mabsat. Meron ng 1,000 live viewers siya. So, eksakto. Alan Peter Kayatako, binabaluktot ang katotohanan, lakas niyang magsinungaling. Nag-ingat, tingnan natin. War Thunder calls you to the epic battles under the scorching summer sun. New hot vehicles of the season. Kamusta June na? 4. Diba? Umami naman si Senator Marcoleta. Bakit hindi sila umaten ng June 1, June 2, June 3? Kasi mapapalitan siya. Kasi alam na nila na Mapapalitan. hindi na magiging Senator President or Senate President. Si Senator Alan. Inamin mismo ni At Marcoleta yan. iniiwasan nila yun. Exactly. See? Tama bang ganon yung gawin? Kung wala ka naman ng numero, ba't hindi mo tanggapin? Eh, bitter pa rin yan, At Attorney. ang dahilan, Jennifer, at ang dahilan, para daw protektahan yung 18 Maleta Boys. Pero ano ang napala natin sa kwento ng 18 Maleta Boys? Di ba napasugod nga si Congressman Alvarez, Pepito Alvarez? Dahil nagsisinungaling yung 18 Maleta Boys. Siya na ang dumayo sa Senado kahit wala siyang imbitasyon. Tapos yung kwento, butas-butas. Pero, para masira yung administrasyon. Diba? Bakit? Eh, hindi naman siya maka-PBBM. Since day one. Diba? Since day one, siya PBBM. May pagka-BASTOS nga to pagdating sa debate, di ba? Ayun, So, sino na kanino ba siya atin dito? talaga? Sino ba yung Lemon. pinoproteksyonan niya pagdating sa impeachment? Si Brenda Barton. Hindi Okay, ba si kinakamusta na tayo sa chat box. Ang mga Duterte. Live kasi to guys, live. So, para saan yung kwento Kulay ng orange. Maleta Boys? Alam na natin to. Kahit nga si Colonel Kirubin, di ba? Opisyal ng Marine Corps. Siya mismo nagsabi, paano niya paniniwalaan itong 18 Maleta Boys kung patalon-talon ang kwento? Abogado ka pa naman. So, ganon kababaw ang isang Alan Cayetano pagdating sa katotohanan? Yung tipo ng kwento ng 18 Maleta Boys na paiba-iba, yun na ang katotohanan sa'yo? Pinipilit lang niya at pinipilit ng kanyang mga kaalyado na ito ang maging katotohanan. Ito ang gusto nilang ipakita sa mga taong agad-agad na maniniwala sa kanila na ito yung katotohanan. Kasi meron silang tinutumbok. Diba? Instead, na ito si Senator si Senator Cayetano ay mag-dwell also, hindi ko naman sinasabing yun lang dwell also on impeachment trial. May nadinig ka ba? Diba? Never siya bumatikos or never siya nagkomento. Sa aking pagkakaalam, baka meron dyan, nagkomento siya against VP Sara, paki naman, at baka ako ay absent sa ganung pagkakataon. Laging absent. Pinakamaraming Pero absent ginagawa actually. nila to, mga ka-clear. Kinukuha nila yung credit ng pag-iimbestiga sa flood control projects para pakita sa taong bayan, sa mga maniniwala sa kanila, na sila yung malinis, na sila yung nagpapaimbestiga. Samantalang, dinuro ko na sa inyo mga ka-clear, noon pa, Congressman Andaya, 2018, DFA Secretary si Senator Alan Cayetano at that time, ipinamumukha na ang mga problemadong flood control projects. Pero meron ba siyang ginawa? Di ba wala? Nung naging congressman siya, 2020, Siyempre, nag-start 2018, mga ka-clear. 2019 siya naging congressman, right? Okay. 2019 siya naging congressman.
2019, parte ka na ng Kongreso. Speaker ka pa. Itong binabanggit ni Congressman Andaya, pinaimbestigahan mo ba? Or at least nagpaimbestiga si dating Pangulong Duterte para matumbok nyo kung sino yung merong pang-aabuso. Iba wala. Tapos ngayon, ang linis-linis ng dating ni Senator Alan Cayetano. Tapos, yung Blue Ribbon Committee ni Senator Ting Lacson pa ang nagbabaligtad. Diba? Hindi nyo nga kayang i-justify yung kwento ng 18 Maleta Boys. At mga ka-clear, sabi ko naman sa inyo, di kailangan ang Senado sa mga hearing-hearing kung gusto magsampa ng kaso. Ano lang to papa. Habang buhay niyong pag-iimbestigahan to, hindi niyo ibibigay na sa ombudsman kung meron kayong ebidensya. Bibigay ko sa inyo mga kaklira, sample. Sample. Si Senator Trillanes, pag nagsasampa ng plunder, nagpapahiring pa sa Senado, di ba hindi na, dumidiretso na sa korte. Meron siyang gamit na mga ebidensya. So parang pati, di ba, maski na si Senator Marcoleta, pag nakulong siya, matitigil na ang kanyang pagpapaimbestiga. You're not alone. Di ba? You're not the sole person to do that. Hindi ikaw yung nag-iisang tao. Ang daming concern. Pati DPWH. Bakit? Kasi marami pa ang mga ghost projects na dapat makita. Yan, yung sunog apog, mga ka-clear, sa Manila. Yung pinagana kamakailan ni Pangulong Marcos Jr. sa inutusan si DPWH para mapagana yung sunog apog. Noon pa to nirereklamo ni Congressman Valeriano ng Manila. Yung pumping station ginawa. May phase 1, phase 2 yata yun eh. May phase 1, kung tayo yung kakamali, basta yung unang parte, fully paid. Tapos, sabi ni Congressman Valeriano, hindi gumagana. Kailan? 2019. Guard us up. Ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, paano malalamang hindi ito gumagana? Sir Leonardo! Hindi malalaman ng local. Bakit? Hinarangan ni dating Pangulong Duterte. Yung provision na yon na dapat kayo mag-report sa local. Tinanggal yon. So, namayagpag ang build ng DPWH lang ang gumagana. Walang pakialam ang LGU. Hindi binigyan ng role ni dating Pangulong Duterte kahit dapat meron. Kaya hindi man nagulat si Pangulong Marcos Jr. Bakit hindi sa inyo tina-turn over? Now, diba? Nakita nyo ang style ni Senator Alan Cayetano. Siya ang nagbabaluktot ng kwento para iangat at linisin ang kanyang pangalan. Ganyan din ang ginawa niya kanino? Kay Congressman Lord Alan Velasco. Siraan niya para ma-retain niya yung kanyang pagiging speaker. Dahil ayaw niyang umalis sa pwesto katulad ng ginawa niyang paghahasik sa Senado. So tuloy tayo. Nagamit ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang naging pagtingin ni Senator Alan Peter Cayetano ng pamunuan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang makapangyarihang komite. Ayon kay Senator Cayetano, ang Blue Ribbon Committee na tradisyonal na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno ay tila naging kasangkapan upang baluktutin ang batas at pagtakpan ang katotohanan sa halip na ilantad ito. Mga ka-clear, sa resolution or report ni Senator Ping Lacson, nandun yung pangalan ni Senator Jinggoy Estrada. Diba? Binanggit din niya yung pangalan ni Senator Joel Villanueva. Nandun din yung pangalan ni Senator Chis Escudero. Pero mga kli, yung report na yon, report lang yon. Bahala, pag ito'y sinumite, diba? Bahala ang ombudsman or DOJ ang mag-imbestiga pa. Further.
para kung merong certainty of conviction, reasonable certainty of conviction, ay pwedeng isampa sa Sandigan Bayan. Ibig sabihin, nung binanggit ni Senator Ping Lacson sa kanyang report, ang pangalan ni Senator Jingo Estrada, nagsisinungaling? Nakasuhan na nga eh. Hindi pa nga gamit yung report nyo eh. Kinasuhan ng ombudsman si Senator Jingo Estrada. So, ang gusto niyang paniwalaan ng tao, mga kakli, dito si Senator Alan Cayetano, ay yung 18 Maleta Boys. Na wala naman, diba, basihan yung kwento, butas-butas, talon ng talon. So, alam mo, makikita mo kung anong agenda ni Senator Alan Cayetano. Sirain ang gobyerno, sirain ang Pangulo. Sarang-sara na din ang estilo, no? Bakit? Hindi siya nakakakuha ng pabor eh. Tama. Diba? Walang naniniwala. Hindi siya- Mga bobo lang. Hindi ko alam kung may hiniling siya na hindi siya napagbigyan, pero maybe hindi siya nakakalapit. Hindi siya nakakahingi siguro ng pabor. Kung ikukumpara mo sa relasyon niya sa mga Duterte. Pero, mga kaklira, itong si Senator Alan Cayetano, may tendency to na kahit amo niya, kakagatin niya. Pako, bro. Remember, tungkol dun sa term sharing agreement, pinapakiusapan na siya ni ni dating Pangulong Duterte na irespeto yung term sharing. Ano sabi niya? Ay, dapat may numero siya. Si Lord Alan. Yung pala pag-usapan niyo. Yan ka, Senator Alan. Wala kang word of honor. Lumalabas na wala kang word of honor. Napag-usapan nyo na, tapos gagawa ka ng paraan para hindi ka makaalis sa position mo. Tapos ngayon, ang lakas mo magbintang na yung Blue Ribbon Committee ay binabaluktot ang katotohanan. Diba? Hindi lang kasi naging pabor sa kanya yung result eh. Punto ng senador, mula nang makuha ni Senator Lacson ang chairmanship nito kay Senator Rodante Marcoleta, unti-unti umanong naging malinaw ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang umano'y kontrolin ang direksyon ng investigasyon sa Baka yun. You know what? It takes one to know one. Baka sila yung may balak. Tandaan nyo mga kaklear. Nung chairperson, si Senator Marcoleta, sinong dinala niya? Si Gutesa, di ba? Si Gutesa na yung kanyang dokumento, yung kanyang statement ay pinagtulungan pang gawin ni Mike Defensor at saka ni Senator Marcoleta. Isip tayo mga kaklear. Ikaw na magpe-present dun sa tao bilang witness mo para ituro. Diba? Ituro yung mga kalaban nyo. Sino man tinuro nun? Saldi ko ba? Sorry, hindi ko na matandaan. Sino tinuro ni Gutesa? Alam ko si dating speaker eh. Si Romualdez. Saka, tinuro niya? Si Saldi ko? Teka lang, ha? Parang hindi ako magkamali. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and Tinuro niya subscribe. pointed at Mr. Romualdez and Co. Romualdez and Co. included in evidence. Yan. Okay? So, alam mo naman kung saan nila gustong itumbok. Bakit? I have nothing against Romualdez. Di ko siya kilala. Di ko naman di siya kaaway. Pero, tinutumbok nila lagi eh. Is it because nakalaban ni VP Sara? Is it because nakalaban to ni VP Sara, si Martin Romualdez, Corazon, Guano? Diba? Pero ito naman yung sabik natin eh. Kung may ebidensya na kayo, wag na kayo manghula dyan, wag na yung daanin sa Senado. File the case. File the case. Total, alam nyo naman, sabi nyo, alam nyo naman yung mastermind. Why can you not file the case? Kung may ebidensya kayo, di ba? Ang dali lang naman yan eh. Go ahead, file a case. Tapos, ang ginagawa nyo pa kasing intriga na ayaw kasi nila pabuksan ng katotohanan. Ano
Ano ba yung katotohanan? Ano yung katotohanan? Kasi kung hawak niyo yung katotohanan, hawak niyo yung katotohanan. Isayaw niyo na parang hawak niyo yung bit. Hawak niyo yung katotohanan, then go and file a case. Ganon kasimple. Ba't kailangan magdrama? Ba't kailangan magdrama ni Senator ka? Nila Senator. Ba't kailangan magdrama? Sabi nyo, hindi na namin mailalabas ang katotohanan pag nakulong sila, hindi na nila mailalabas ang katotohanan. Hawak nyo na yung katotohanan, sabi nyo, di ba? Go! File a case. Do not wait for the Blue Ribbon Committee hearing. Sabi ko nga, ako nga, ito mga kakilala, most probably hindi nyo kakilala. Dating mayor ng Caloocan. Ulitin ko lang kasi nabalitaan ko naman to eh. Si Ray Malonzo. May sinampahan siya about flood control or ghost project sa Caloocan. Yung pangalan na yon, hindi na imbestigahan sa Senado. Hindi na imbestigahan sa House, kundi ako nagkakamali. Wait. Ang sinampahan niya ay si sino nga yung dating doon, mayor? Wait. Ano yung apelido ni ang asawa ni Nadia Montenegro? Asistio. Yan. Hanapin natin na Ray Malonzo filed a case against Asistio. Yan. Okay. Yan. Ito. Tignan mo ha. Tignan natin kung ito congressman to. Ayan mga Caloocan lawmaker charged over 79 million ghost projects. Ayan former punta na nga natin. Former Caloocan Mayor Ray Malonzo filed before the Ombudsman on Thursday charges of graft, malversation, and falsification of public documents against Caloocan Representative Dean Asistio over allegedly ghost and overpriced flood control projects worth 79.2 million. Diba? Okay, naging mayor kasi siya 1995 to 2004. Okay? Tagal din ito naging mayor eh. three terms siya. 3 terms. Okay? Okay, ayan. So, Malonzo said, Asistio is liable as co-conspirator, citing his repeated association with the said projects through tarpaulin and project signs, and the fact that these were undertaken in his district. Okay, so mga clear, wala ako nakikita so far, paki-recall, refresh ang aking memory. Ito bang si Dean Asistio ay naimbestigahan man lang sa Kongreso? Naimbestigahan man lang ba sa Senado? Diba hindi? Ha? Pero bakit nakapag-file? Kinailangan niya ba yung Senado para siya magsampa ng kaso? Hindi. Kaya naman niyang kumuha ng ebidensya sa sarili niya. Kaya yung sasabihin na tinatakpan ng katotohanan. Hindi lang tayo sanay dito magmura mga clear eh. Pero minsan pagka gusto mo, ayaw nilang ipalabas ang katotohanan, tinatago nila, nagko-cover up sila. Parang gusto mong sumigaw ng BS. Diba? Drama. Diba? Sobrang drama na you can file a case immediately. Sabihin natin bakit si Senator Amy Marcos, ganun ang drama. Ang mastermind ayaw nilang tumbukin. Meron ka pa ng dokumento, di go? Ano nangyayari sa kanya? Puro talk. Ba? Tuloy tayo. Ombudsman kanya nakita upang umano'y kontrolin ang direksyon ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOD. Diba? Nagbibintang na naman. Hindi ko tuloy talaga alam kung Kristiyano to mga kakilala. Nagdududa na ako dito eh. pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang
may konting, nung umpisa parang konti eh. Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, biglang nandyan na po yung kung sino man prosecutor or USEC or sa DOJ. Imbis na i-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun. Taliwas din ang paniniwala ni Senator Cayetano sa naunang pahayag ni Senator Lacson na walang mastermind sa kabila ng malawakang anomalya. Pakinggan natin yung word, mga kaklira. Pakinggan natin yung word kasi babaguhin ito ni Senator Alan. I don't think there's an overall mastermind kasi Hindi niya masabi, I don't think, sa sarili niya, na walang overall, kumaga ito, overall mastermind. Kasi ang paniwala niya, kanya-kanya eh. Sige. nga, di ba? Ano to eh? Driven by greed. Pero bakit Driven by greed. po sinasabi ni Senator Lacson, walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganun kalaking anomalya, ganyan kalaking corruption, tapos walang mastermind. Mark Rivera, shout out. Teka lang. Sabi ni Senator Marcolet, ni Senator Lacson, walang overall mastermind. Kasi driven by greed yung iba. Iba kumbaga siguro, ito may usapan, ito may usapan, ito may... Kanya-kanya silang naka-one. Sige, balik natin sa kanya yung tanong, balik natin kay Senator Alan. Yung ghost projects sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Binanggit na ni Congressman Andaya. Diba? Di ba hindi nagpa-imbestiga? Hindi nagpa-imbestiga. So, gusto mo palabasin, si dating Pangulong Duterte talaga yung mastermind nun. Kasi kahit yung DPWH niya, hindi naman napanagot. Kahit admitted na may ghost projects. Mga kaklir, sige. Kung ang Pangulo, itong Pangulo, di ba? Siyempre, maniniwala muna in good faith lahat ng mga kabinete niya. Kung may nakita may anomalya, nakita na may ghost projects, nakita na, admitted ang dating Pangulong Duterte, may ghost projects. Anong gagawin mo sa Secretary of, ng DPWH? Sige. Tuloy-tuloy? Wala. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang build. O tapos hindi nyo inimbestigahan, Senator Alan Cayetano? Doon natin galing ang Doon nagmula. pangulimbat. Lumalabas, Doon nagsimula. Bakit natin masasabi? Inamin na ni dating Pangulong Duterte na may ghost projects. Inamin niya na yung style, yung modus. Dati sa DPWH, sinabi niya, nag-imbestiga ka? Plastic. Binatikos din niya ang komite sa tila pagiging abogado o tagapagsalita para sa mga opisyal ng pamahalaan na idinawit sa korupsyon sa halip na usigin ang mga ito. Uy, pero bakit si Senator Marcoleta? Para kay Diskaya. Hindi nakita yon? Nakita niyo kung paano itong magpaikot ng kwento, mga kakliya? Di ba tinatanong na nga bakit parang nag-aabogado ka sa mga Diskaya? Si Senator Marcoleta. Binabaliktad na naman niya. Sila Senator Lacson daw, nag-aaboga siya. Kita niyo kung paano magpaikot talaga ito si Senator Alan Cayetano. Kaya nga, ano bang kwento natin? Lakas ba niya magsinungaling? Diba? Siya nagbabaluktot ng katotohanan eh. Velasco. Yan ang kanyang naobserbahan kay Senator Alan Cayetano. Para sa kapit, sa pwesto, Kapit na kapit. mang-iintriga. Okay, yun lang mga clear. Nakita nyo na kung paano. Bago yung na Facebook niya yan. Bago yan. Kasi bagong news naman. Salamat, attorney. Grabe talaga itong si Kuya Alan Petra, binabaluktot ang katotohanan. No? Lakas talaga makapaggawa ng, kung ano-ano na lang, Diyos ko Lord. Maraming salamat, attorney. Alright, sa mga bagong pasok, syempre, huwag kalimutang mag-like, subscribe. Last topic na po tayo. Here we go.